papangalanan na daw ni BBM mga kababayan ang mga kurakot sa bansang ito. Oh. Siguraduhin mo lang BBM ha, na papangalanan mo lahat. Isali mo yung kampo nyo. Oh. Yan oh, isali mo yung nasa presentation mo oh, nasa monitor. Ano na naman ba ito mga buladas ni BBM mga kababayan? Na sila na nga ang sinasabing mga kurakot, di ba? Sabi ng mga tao, wala tayong ibang naririnig sa mga tao mga kababayan. Ang description nila dito sa administrasyon ngayon, kurakot. Number 10 na nga tayo sa ASEAN, di ba? Sa pinakakurap na bansa. Tapos, lumalabas pa mga kababayan na hindi daw kasali. Parang pinapalabasan na hindi siya kasali mga kababayan sa kurakutan. Hindi mangyayari ang kurakutan kung hindi mo pinapayagan, BBM. So ngayon mga kababayan, kanya na daw itong papangalanan. Pero duda tayo mga kababayan na buladas na naman ito. Ewan na natin kung mayroong makukulong dito mga kababayan. At kung mayroon man, sigurado tayo, ito ay ang kanyang mga kalaban. Form na naman nila ito mga kababayan sa panggigipit sa mga kalaban nila sa politika. Panoorin niyo po ha. May hawak na raw ang Pangulo na ilang pangalan ng mga sangkot umano sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. May hawak na pangalan! Pagbasa, number 1, baka andun ang kanyang pangalan. Number 2, ang kanyang pinsan. Number 3, lahat ng kalamay niya sa bagoong Pilipinas. Sino ba ang namumuno ngayon, di ba? Command responsibility yan mga kababayan. So kung kurakot ang iyong galamay, malamang sa malamang kurakot ka din. Dahil hinahayaan mo eh. Di ba? At handa raw siyang isa publiko ito. Kailan? Tapang-tapangan na naman. Pangalanan mo na. Now na. Ang hatid ni Ivan Mayrina. Anyway, mayroon naman siya mga kababayan, di ba? Immunity. Kahit pangalanan niya, hindi siya pwedeng malibel. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong dati. Mga narcolist, di ba? Hindi natakot si Tatay Digong. Ito si BBM ngayon mga kababayan. Papangalanan ko na. Pero, hihimayin pa namin dahil meron kami mga kakampi dito exempted. Baka ganyan. Ganyan ba, BBM? O, palakpakan ang mga buhaya. Kickback. Palakpakan sila mga kababayan. Yung iba, bago pumalakpak, palingon-lingon pa. Pumalakpak na tayo, baka tayo ang mga dito. Pa-single out. Pero si talaga mga kababayan, yung panot. Yung sabi sa balita na suki ng plunder case sa COA, si JJ Suarez, hindi talaga pumalakpak mga kababayan. Nakaganyan lang. May initiative, errata, SOP, for the boys. For the boys, alam ko yan eh. Bakit mo alam, gawain mo rin ba? Dati Ngayon mga kababayan, hawak na niya ang kaban. Kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo! Pilipino. Wow! Ito yung part sa mga kababayan na nakakakilap. Cringe mga kababayan. Sino nga bang pinatutungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada niya sa kanyang... Oo nga dahil yung punteriya mga kababayan sa tingin natin yung pinapatamaan ni BBM, pumalakpak. Ang kakapal na mga pagmumukha, pumalakpak mga kababayan. Yung iba sigawan pa. Woo! At yung iba pa? Parang kiniliti mga kababayan. Yes! Sa wakas! Ang mga walang hiya. So tungkol sa mga flood control project. Tinanong ko yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa aking panayam para sa kanyang podcast. Ano sabi niya? Wow, podcast. Ito na naman daw ang style ni BBM mga kababayan dahil di ba gaya-gaya po tumaya ito kay PRRD? Ito yung gikan sa masa para sa masa mga kababayan. Galing sa masa para sa masa version ni BBM. Sa kanyang vlog. Yung parang talk to the people ni PRRD dati. Pero eto sa kanya mga kababayan, puro scripted. Ang kaibahan niya kay PRRD mga kababayan, talagang impromptu. Ito mga ka-BBM, ang maririnig mong mga kababayan, puro paplano. Kagaya ng sona niya mga kababayan. Ano ba to? Wala ba accomplishment talaga BBM? Mas mabuti pa yung dati, mayroon siyang nasabi accomplishment mga kababayan na 5,500 flood control na guni-guni. Puro plano mga kababayan yung pinagsasabi. Ang gagawin natin ay bla 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 bla. Puro plano.
who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita Ganyan pa. kung ano yung naging resulta. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa pambansang budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong piso na ang nailaan para sa mga flood control project. Oh? 2023 to 2025, 1 trilyon. Ay, Diyos mo, Lord. Para naanod lang sa baha, mga kababayan, ang mga flood control. Isali mo na yung kalahating taon niya sa 2022. Trilyon na, mga kababayan. Bukod sa flood control projects, sisilipin din ang lahat na iba pa mga proyekto ng gobyernong pinagkakakitaan ng mga tiwaling opisyal. Maharlika Fund. Wala na talagang mention sa Maharlika Fund, mga kababayan. Kinuha pa doon no, ang pondo ng DBP, yung mga kababayan, Land Bank, PDIC. Kumusta na? Tumubo ba ang pagmamayabang nila doon, mga kababayan? Marami na tayong panggamit sa paggawa ng tulay. Anong tulay ang nagawa nyo? Lugi nga. Nag-resign na nga, mga kababayan, yung kanilang manager. Ang sinasabing manager, nag-resign na ba yun? Yan ang nabalitaan natin Yung nanghihingi na napakalaking mga kababayan, sahod kada buwan. Sahod pa lang, lugi na sila, mga kababayan. Yan, mga kababayan, Maharlika Fund. Billions and billions of pesos. Nasaan na? Para rin niyang flood control. Para rin niyang ayuda. Yung ayuda, mga kababayan, trilyon na din. At mga kasabwat na kontraktor. Ngayon pa lang daw ay may mga pangalan na silang hawak at inaasahang darami pa dahil tiyak anyang pangalang hawak. Siguraduhin mo lang sasama si Tambaluslos niyan, Dahil kung hindi, wala na, buladas lang yan, mga kababayan. Wag na kayo ma-expect na mayroon silang talagang mapapanagot dyan, aside sa kanilang mga kalaban sa politika. Tayo magsusumbong. Isa sa publiko raw ang mga sangkot at lahat. Ngayon na! Lahat Huwag kayong mag-nitpick. May nilabas na ng listahan si Lacson, mga kababayan, na mga kongresistang kontratista. Andoon, mga kababayan, yung mga quadcom. Yung mga buhaya na nag-iimbestiga dyan na pahari-harian, mga kababayan, nakakampi na ng Agba. Kung hindi yun masasali, buladas na naman yan. Nanagot. It has to be evenly applied. Kung sino man may pati ikaw ang number 1 dapat. Diyos ko, Lord. Naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho. Kasi sorry na lang. Sorry na lang. Too late to be a hero, BBM. Hanggang salita na lang yan, mga kababayan. Kagaya lang yan ng mag-iipon siya ng tubig baha, mga kababayan. Sinabi niya noong 2022, 2023. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala silang napagawa na dam na imbakan ng tubig. Timba. Sa timba na lang nilagay, mga daan. Dahil maraming plastic dyan. Nakapalibot sa buong Pilipinas. Pinindigan din daw ng Pangulo ang binitiwang salita noong SONA na hindi niya tatanggapin ang budget na hindi naayon sa kanyang nais na mapondo. Wow! Isa na namang budol yan, mga kababayan. Kahit pa humantong sa isang reenacted budget. Isa na namang kabudulan, mga kababayan, dahil bakit gusto nilang ma-reenact ng budget? Anong sabi ng mga realista na ngayon sila Shelo Magno? This is the most corrupt budget in Philippine history, 2025 JAA. Pati si Lacson sinabing, kurakot ang budget na 2025. Ang dami yung blanco Ngayon, mga kababayan, sabi ni BBM, sige, kung hindi ito naaayon, hindi daw katulad sa kanyang inendorso, mga kababayan. I-reenact natin ang pinakakurakot na budget in Philippine history. Ang daming flood control doon, mga kababayan. Estilo nyo, bulok. Diyan din, mga kababayan, nare-reenact. Reenacted budget. Bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget. Tungkulin din daw ng ehekutibo na maisulong ang mga... Bakit sa panahon lang ni Tambalustos ang daming insertion? Nung panahon ni Tatay Digong, 0% ang ilan, mga kababayan, sina Alvarez. Kung mayroon mang nadagdag, mga kababayan, 1%, 2%, 10%, ganyan. Pero kay Tambalustos, 100%. Basta almost doble, mga kababayan. Triple man. Basta napakalaking insertion. Mga buhaya. Sabi nga ni Ngagba nung nakita ko yung budget, hindi ko na nakilala. Pinirmahan pa rin niya. Talagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this is I am the president. Diyos ko, Lord. Bakit tayo nabigyan ng ganitong klase presidente, mga kababayan? Hindi ito ang in-expect natin kay BBM. Ang sabi niya,
continuity. O sige, palakpak tayo dati mga kababayan. Yes, continuity sa ginawa ni Tatay Digong Duterte. Pero eto mga kababayan, complete U-turn. Ibang-iba na ang pinaggagawa. Yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Tapos mga kababayan, nung mga proyekto ng kanilang kalaban, Bicol Railway System, dahil andun si Lutang mga kababayan, anong ginawa? Cancel. Mindanao Railway System, wala. Ni isang bakal ng riles mga kababayan, walang nagawa. Kalaban yung bus system sa Davao, wala. Yung iba't iba na sana mga kababayan, mga infrastructure project sa buong bansa, ha? Kagaya ni Tatay Digong, buong bansa nilagyan ng infra at mga kalsada. Ngayon mga kababayan, anong pinagagawa nila? Yung mga magagandang kalsada, sinira, binutasan. Tapos yung mga sira-sira na, hinayaan. Yung mga dapat isemento mga kababayan na dapat paglaanan ng pera para masemento, wala, hinayaan lang din. Doon sila sa mga bago mga kababayan, mga magaganda pang kalsada. Yun ang kanilang binubutasan, mga animal. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo. Ikaw, ito na mga kababayan, yung tsura, In Philippine history mga kababayan, ha? Year by year ang ating babasihan. Ito na ang mga pinakamalaking utang, pinakapalautang na presidente sa Pilipinas. Year by year. Ikumpara mo, first year sa pagka-presidente, BBM, compared to the rest of the presidents. Eto, wala na nga yung pandemya, ha? Wala pa proyekto. Puro ayuda, tsaka flood control. Mangurakot itong mga ito. Wow, from the words of your mouth, mangurakot. Sobra na yun. Sobra na yun. Sobra na yun. Git naman ni ML Party List Ay, nako, as if mga kababayan, hindi siya ang may control. Representative Laila de Lima. Dapat pangalanan ni Pangulong Marcos sa mga nasa likod ng pambubulsa umano Ang saba mga kababayan, ang saba. Umepal lang sa saba. sa flood control projects. Anya, As if hindi sila kakampi, no? Yan nga ang nagpalabas sa'yo, hindi lang saba. flood control projects ang dapat silipin. We welcome any serious We welcome any Jonel. investigation. But serious means names, Sarap saksakan ng sabang bunganga nito, no? Ito, paborito balita ng media charges, talaga, no? jail time. Hindi Shut up, pwedeng Saba. Mahiya naman kayo Mahiya ka naman, saba. ang ending. May rin na nagbabalita para sa GMA Integrated. Walang pinoprotektahan, walang kinikilingan. Nagdi-delete lang ng mga artikulo. Lalong-lalo na hindi naaayon sa Pangulo. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.